Umabot sa mga prayni na ang naging sanhi ng paglalaban ng mga Indio ay isang inimbag na aklat ng isang hindi kilalang manunulat. Napaghinalaang si Jose Rizal ang naglimbag nito. Kaya nang nalaman ito ni Rizal ay nagpatulong siya sa gobernador general upang makalabas ng bansa. Walang kamuang-muwang ang general sa ginawa ni Rizal, kaya tinulungan siya nito. Makalipas ng ilang buwan ay napagdesisyonan ni Rizal na maglimbag sa pangalawa niyang aklat, ang El Filibusterismo. Hindi naging madali ang daan niya sa pagsusulat nito. Kinutom, kinulang ng pera at halos palayasin siya sa tinitirhan. Mabuti na lang na may mga kaibigan siyang maaasahan, ngunit sa likod nito, mayroon pang mas malalang nagaganap sa kanyang buhay, sa kanyang pamilya sa Pilipinas. Sumama ka sa amin! Bitawan niyo ko! Tulong! Inaw! Inaw! Bumalis ka, paklit! Sayaan mo na sila na naway pagpalain pa rin sila ng Diyos. Mga filibustero! Mga walang iya. Mahal ko, ayos na lang ba? Pero bang masakit kayo? Tawarin mo po. Ay hindi kita masakit sa matis niyo yun. Sayaan pa ang Diyos na maparuto sa kanila. Salit na pumas na tayo. Iniibig ko ang aking bansang kalunos-lunos at tiyak akong iibigin ko siya hanggang sa aking kamatayan. Kung nagkataong hindi makatarungan ang mga tao sa akin at kalugod ko ang maligayang buhay, panatag sa isip na ang lahat ng aking dinusa, ang aking nakaraan, kasalukuyan at kinabukasan, aking buhay, pagmamahal, kaluguran, inaalay ko ang lahat ng ito para sa aking pagmamahal sa Kanya. Ano mang magaganap, mamamatay akong pinabasbasan siya at hinahangad ang simula ng kanyang pagkatubos. Sundin natin sila, wala silang takas! Anong gusto mo? Magpalit tayo ng damit para malito natin sila. Tara na! Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei,
no despedidas no. Et in hora mortis nostri. Amen. Ina! O aking ina! Dalhin mo na ako sa iyong pinaroroonan. Kung saan hindi na ako masasaktan pa. Ina! Aking ina! Wala na tayo kami buhay! Bakit ang bagay ang takbo ng phone na ito? Hindi mo pwedeng bilisan ang takbo ng makina? Sasad tayo kapag binilisan ko ang takbo, senyora. Senyora, madali lang ang solusyon ng inyong problema. Dapat itong simulan ng paghukay ng isang matuwid na kanal mula sa Ilog Pasig hanggang sa labasan ng Lagusan, Manila. Di ba? Simple. Sino? Napakagastos ng mga sesyon. At saan kukuha? Kunin ang pambayad ng trabahador. Babayaran. Ano ka doon, studio? Gagamit tayo ng mga bilanggo. Kakunti lang mga bilanggo upang maghukay ng napakahabang kanal sa tabi ng Ilog Pasig. Kapag hindi sapat ang mga bilanggo, kailangan nating pilitang magpatrabaho ng mga kalalakihan, bata man o matanda. Kapag hindi sila sumunod, nagdidisiplinahan sila ng batas kudatang. Baka makagulo kapag pinilit natin ito. Bastuhan mo, senyor. Minsan na nagbuhat ang mga mamamayan, obligahin nilang magbuhat ng grosso para sa paggawa ng barko. Ngunit dun sa studio, kung ang mga tao sa baybay ng lawa ay mag-aalaga ng itik ay dadami ang bolot. Nakakadiri! Mas mabuti pang tabunan naman yung ilog na yan. Hay naku! Hindi ako sa ganito at mga katim yan ang iba. Kasi siguro po yun, ang hinihintay na lamang ang babae. Nagregalo kami ng dalawang kabayo kay Padre Irene. Nangako kasi siyang magkipagkita sa uniran. Kaya may paitulatan. Saan kayo papuha ng salat? Ang salapi ay mag-aambagan ng mga estudyante. Ang magtuturo naman ay nag-alok ng bahay, ang mayamang si Makaray. Senyor Simon, ito po si Isagani. Isagani, Senyor Simon. Isang importante ay pili ang mga tao ng bayan sa Karangas. Yan may pawang may inuhanan. Hindi nga po, Senyor, pagkat hindi naman kailang. Bakit yan na gusto ka ngayon? Iyak sigurado at natakot siya ng tao. Hindi mo ba alam? Siya ay tagapayo ng Kapitan General. Yan ang narinig ko sa mga taong pumupuri sa kaniya. Ngunit pag siya nakatalikod ay minumura siya. Marami na akong nakikitang tinawin sa aking karakter. Hinahanap ko ang mga alamat sa lugar namin na magating. Dating salamat, pero ang pasig. Ang halapan sa ating inirahan ng iba't ibang salito. Mayroon din kwento tungkol sa doon na alam lang ni Padre Florentino. Walang kabuluhan ang alamat na yan. Kung meron mang kabuluhan, ang alamat ni San Nicolas. Ano nangyari sa'yo, Daniel Simon? Ay ikaw ay siguradong sanay na sanay paglalakbay. Dito sa lawang ito, makaranas ng pagkalula. Hinahon anak, higit na malaki ang magastos mo kung lalaban ka sa iharap nilang kaso. Bayaran mo na lang ang hinihingi nilang renta.
Isipin mo na lang na natalo sa sugal ang perang ibabayad o kaya nahulog sa ilog-ilugan o nalulo ng mabisang buhaya sa katihan. Ngunit ama, nais kunin ng mga praile ang aking pinaghirapan. Matalo ka man sa kaso anak, ay tiyak na maghihirap ka. Yung isang saplot ay walang matutira sa iyo. Lahat tayo ama ay babalik sa alabok at ipanganak na walang saplot. Babayad ako sa mga abogado. Kung mananalo ako ay babalik ko si Tano. Kung hindi, hindi ko kailangan ng anak. Pinahulog kita sa salang hindi pagbayad ng buwis. Kung ikay aalis, ako'y babalik na lamang sa gubat. Kailangan makabalik ng aking ama lolo. Kapag nanalo tayo sa usapin, matutubos ang aking pagkaalila. Malalaman din niyang mas pinili ko pang ako ang masangla kaysa sa agnos na bigay niya sa akin. May maitulong mo ba ako, Ginoo? Sino ka? Nakalipas na ang 13 taon noong inilibing natin ang aking ina. Ikinalulugod ko pong masuklian ang pagtulong mo sa akin noon. Ako ba iyong nakikilala? Isang dakilang tao na sa pag-akala sa lahat liban sa akin ay yumao na. Basilio, mayroon kang nalalaman sa akin na maaaring ikapahamak ko. Hindi kita papatayin sa pag-asang hindi ko ito pagsisihan. Nag-impo ako ng maraming salapi upang gawin ang aking layon. Nagbalik ako rito upang ituwid ang bulok na pamamahala. Mga kabataan, mga walang alam at mapangarapin, aaralin nila ang wikang Kastila. Ngunit, ano ang mapapala? Lalo lamang kayong hindi magkakaunawaan. Hindi po. Sa pag-aaral ng wikang Kastila ay mapapalapit ang mamamayan sa pamahalaan at magbubunga ng pagkakaisa sa bawat pulo. Kamangmangan, ano ang magagawa ng wikang Kastila? Tulungan mo ako. Sa tulong ng impluwensya mo ay makalabanan natin ang lihis na pananaw. Ginoo, isang hangarin na malaman ko ang iyong balak, ngunit ang iyong hinihiling ay hindi ko mapangakong magagampanan ko. Isang hangarin ko lamang ang makatulong sa kababayan sa pagtulong ng gamot. Sakaling magbabago ang iyong pag-isip, makikita mo ako sa aking tahanan sa eskolta at buong puso kitang tatanggapin.
Junior, dami utang Aiken. Di bali, tulungan kita sa paniningil. Wala resibo utang. Kapag may nangutang uli sa inyo, sa akin niyo ituro mga utang para ako'y maligtas. Tsaka nga pala, naparito ako upang singilin ang utang mo na 1,000 peso, kabayaran sa pulseras na iyong kinuha. Junior, Aiken Logi. Aiken Laksa. Maaring bawasan ko ito. Halagang 2,000 piso. Ngunit, ilan sa aking mga baril ay itatago mo ito sa iyong bodega. Ha? Papaunti-unti itatago ko ang mga baril sa iba't ibang bahay na isa-isang ihahalugin pagkatapos. Pabibilanggo ang mga may-ari ng bahay na tataniman at kikita naman ako sa papalaya ng mga bilanggo. Ngunit kapag hindi ka pumayag, ay humanap na lang ako ng tulong sa iba. Conforme. Batid kong alam niyong meron papadalang isang komisyon sa India upang mag-aral sa sapatos ng mga kawal, kolonel, 2 opisyal at pamangkin Kapitan General. 4. Paano kumahati ang opinyon ng mga tao? Mga 4 lamang na huwag pasuotin ng sapatos sa mga Indio sapagkat ang mga ito hindi nagsusot ng sapin. Mauna ang kapakanan ng mga Kastila kaysa sa mga ito. Asa na ba ako? Nagkakaroon na ba katangkan ng isang ngalang gusto niya? Isa lang unong salita. Oh my God, ito. Spiritisimo, Diablo! Wala nang dablo sa lupa na yun. Tayo lamang labis magparusa sa ating sarili. At papatayo sa inyo. Ito gawa lamang sa salamin. Ipinangako ko sa iyong ama na ikay aking aarugain at gagawin mahusay na abogado. Ano na lamang ang sasabihin ko sa iyong ama kapag nakita kami sa kabilang buhay? Ano ang magpala ko sa pagiging abogado? Ikay magiging kilala sa bayan. Nais ko lamang ang iyong kababutihan na. Hayaan mo, ay magpapatuloy ako sa mga prokurador ng mga Agustino upang mapaway ang pagagalit sa iyo ng mga Dominikano. Nanaisip ko pang tumalo ng dagat o kay maging tulisan kaysa bumalik ng universidad. Inoong Simon, ako po ay may nais kagamtam na nangailangan iyong tulong. Nais ko po sanang manghiram ng pera patungo ng Hong Kong. Sa anong dahilan? Halika at pag-usapan natin yan sa ibang lugar. Anong may paglilingkod ko sa inyo? Ariyan na ba ang mga pulbura? Nakasako na po. Hinihintay ko na lamang ang mga bumbong. Ang mga bomba? Nakahanda na po. Mainam kung ganoon. Kumayo ka at makipagkita sa mga tenyente at ang mga kubo ng militar. Gayon din kay Kabisang Talos. At bakit po? Meron po bang pagbabago? Ang ating mga arabal ay hindi pa nakapahanda. Sapat na sina Kabisang Talos. Ang mga naging karabinero at isang rehimyento ng mga kawal. Kung ipagpaliban ito ay baka mamatay si Maria Clara. Nung ako ay nasa Madrid, lagi ako naghahanap ng ministro at pinuno sa iba't ibang bayan. Walang dapat purihin sa mga Indio. Malaki ang malasakit ko sa kanila, ngunit hindi dapat sila purihin. Kapag pinuri sila, nagsisipag-yabangan. Ang lalong kawawa. Ipinanganak sila upang maging utusan. Kailangan sila sumili. At sa ganon ay sila ay nauukod. Dapat mabatid mo na ang mga sanhi ay ang pagsiksikan ng mga tao ay ang mga trial. Ang sinyas ay isang putok. Opo. Huwag kayong mabahala pagkat may utos ang general. Ngunit huwag niyong ipagsasabi. Kapag sinunod niyo ito ay tataas kayo. May mga binabalak. Ingatan ninyo ang iyong bulsa.
Aking kalapate, huli na nang dumating ang iyong mensahe. Naharap ko na ang aking desisyon at iyon ang sinang-ayunan. Ngunit kahit huli na ang dumating ang iyong sulat ay maaaring nabatid rin ang iyong naisip pagkat natapos ang asunto batay sa nais ng iyong pinapanindigan. Hintayin kita sa labas. Sinang-ayunan na ang panukala tungkol sa paralan, ngunit nasa ilalim ng pamamahala ng mga paring Dominikano. Aba, waring kabisa. Di pala barangay ang kampanan natin sa pagtupad ng kadimya. Ang sabi pa ay upang magabanan ng ating pag-aktibong kabataan. Magaling, magdiwang tayo tapos yung gawin sa atin. Hintay, mas mabuting magserba tayo sa pansitarya. Ano ang kalagayan ngayon ni Kapitan Tiago? Malubha ang kalagayan niya, Senyor. Kalat na ang lason sa kaniyang katawan. Tinataguyod ng kampana huli at ikasampu na ng gabi. Isang oras mula ngayon magsisimulang dumalak ang dugo. Walang pag-aaral at universidad na magbubukas. Kikilaning kaawa-awa at papatayin kung sino mang kayang sumanib sa amin. Ngunit hindi namin gagawin. Basilio, pumili ka. Kamatayan o ang kinabukasan. Naririto ako upang magbigay sa iyo ng pangalawang pagkakataon alang-alang sa sinapit na siyang nag-uugnay sa atin. Ano ang magagawa ko? Pamumunuan mo ang pagkat at ipagpatuloy ito sa Santa Clara. Ilulubos at ililigtas mo si Maria Clara. Iyan ang dahilan sa aking pagbabalik. Nako, huli na ang lahat. Nagtungo ako sa kumbento kanina. Doon ko nalaman na patay na si Maria Clara noong ika-6 ng gabi. Liham ni Kapitan Tiago mula pagpatay ng Padre Salve. Nasaan ka na, Paulina? Nangako ka na mag-uusap tayo. Sensya na ako ng tala. Masaya akong nandito ka na. Pero, bakit kasama mo si Doña Victoria? Nais lang mamamasyal ng aking tiya kaya siya ay sa gani, may balita ka ng bating ko sa aking asawa? Wala pa pong nagbibigay sa akin ng balita hanggang ngayon. Kailangan kong malaman ang tungkol sa aking asawa. Gamit siya o patay. Maghirap na din tayo ng 10 taon bago makapangasawa ng Lito. Siya, ano nga pala ninyong pinagtungkol kay ang nagpapalais? Si Juanito Pilares ay isang napakabuting tao at napaka-matabila. Naku, totoo yan. Napakaganda ng kanyang pamilya. Siguradong napakaswerte ng kanyang papamasaya. O siya, ngayon mo na kayo ang tutututan mo lang po. Bakit ka nga pala na Paris? Ikaw ang nagpapunta sa akin. Paano hindi ko? Ngunit kagabi hindi mo man ako pinansin sa dulaan. Mas interesado ka pa nga sa mga prinsesa kaysa sa akin. Ang akala ko'y pumunta ka roon upang magpapansin kay Juanito Pilares. Ikaw ang pakay ko roon. Walang halaga sa akin si Juanito. Ang aking tiya lamang ang may-ibig sa kanya. Hindi ko lubos mag-isip na magpakasal ulit si Doña Victorina. Kamusta na pala ang pagpapatayo ng akademya? May mga tumututol. Ngunit, kailangan namin itong ipaglaban. Ngunit paano kung wala kayong mapawala roon? Makinig ka, Paulita. Alam mo kung gaano kita kamahal at sinasamba. Alam mong iba ang nararamdaman ko tuwing nagtatagpo ang ating mga mata. Nasisinat ko ang pagmamahal sa mata mo. Gayunman, kung walang mangyayari sa aming pagsisikap, pangangarapin ko ang isang mupang titik. Mapalad ako mamaya pa kung isang araw ay sisilay sa iyong mata ang pagmamalaki sasabihin ko sa buong mundo. Habang itinuturo ang aking bangkay, ang aking mahal ay namatay para sa bayan. Sigurado akong may mahahanap kang paraan at hindi mo pa alam kung paano. Basta't huwag kang sisukot sa dahil. Lita, tara na at palubog ng araw. Opo, tiya. Sumabay ka na sa akin, Paul. Sige po, Doña Victorina. Kung gano'n ay tatawagin itong tortang pura.
Ang ika-4 na putahe ay pansit gisado, marapat sa pamahalaan at bayan. Magtalumpati ka, Tadeo. Mga minahal na kapatid, tulad sa isang mapitangang kabalyero, narito ako at matapang na marap sa inyo. Wala kang orinalidad, Tadeo. Kopyang-kopya mo ng aking talumpati. Minaman man tayo. Nakita ko ang paborito ni Padre Sibayla. Ang alipin ng Vice Rector. Basilio, buenas tardes. Magandang hapon rin po, Professor. Dumalo ka ba sa piging na nakaraang gabi? Masama ang lagay ni Kapitan Tiago kaya hindi ako naparating sa piging. Mabuti naman. Sa palagay ko ay mas mainam pa na umuwi ka na lang at sunugin ang mga dokumento na maaaring magdulot ng mga problema sa iyo. Alam ko na po ang tungkol dito. Nais ko lang malaman kung may kasangkot na tulisan ang mga paksin. Wala namang kasangkot na tulisan. Mukhang ang mga estudyante ang may kasangkot sa mga pangyayari. Bakit namawdali ka pala, Es? Wala, Basilio. Wala akong nalamang ano man. Sino ka? At bakit ka pumanig dito? Gusto ko sana makausap si Makaraig. Maghintay ka dito, Indio. Basilio, bakit andito ka? Ano ang iyong buong pangalan? Salamat naman at hindi mo kaming hirapan pang hanapin ka. Dinarkip namin kayo. Bakit? Pati ako? Huwag ka nang umalma pa, Basilio. Sa karwahe na lang tayo mag-usap. Makaraig, nahiya ako magsabi. Hiram ako ng pera dahil may kailangan akong gawin. Ngunit kulang aking punta. Masahan mo ako. At sa ating pagtatapos ay aanyahan natin ang mga ginoong ito. Isagari, pinatawag ng pag-ibig. Ano raw? Hindi ko rin alam. Basta pag-sabi raw sa iyo natin sa kanyang kausap. Pasok isa gani. Mabuti pinangunakan mo ang invitasyon ko. Iyo, okay, malayo nakapagalahan. Nang anuman, nang walang pag-uusig, ngunit ito ay tinatanggi mo. Maraming salamat po. Totoo nga pong natatangi kayo sa lahat ng mga pare. Ito ang usapin natin. Mabuti at malaya mong binaksan ng puso. Huwag mo kung ipagkulang professor mo, Senior Isagani. Tinuturing mo na lang ako isang ordinaryong kora at tinuturing namin kitang isang ordinaryong estudyante sa eskwela. Huwag na tayo magkalig-iligid. Sabihin mo kung ano ang gusto mong sabihin sa estudyante. Simple lang, Padre. Hangad ng mga estudyanteng tumupad kayo sa inyong mga obligasyon. Mga obligasyon? Bakit? Hindi ba kami tumutupad sa dapat na gawin? Ano-ano ba ang obligasyon na may daragdag pa ninyo upang balikati namin? May obligasyon kayo bilang mga kora at hindi ko na dapat isa-isa. May obligasyon kayong dapat sundin upang hindi mapalayo sa batas ng pamahalaan at batas ng pinakamakapangyarihan. Hindi mo masisiguro kung ano ang mahihinatnan ni Basilio ngayon. Isipin mo na lang ang mangyayari. Ngayon nang himasok na siya sa kaguluhang ito. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et in benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et in benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis
Diyos Nostre. Maaari nating itira ang 20 piso para sa mga estudyante na nangangailangan. Ang abiling pag-iiwanan ng 25 piso kay Basilio ay pinasa walang bahala niya, pagkat iba ang inaasang pinata nitong nakaraang mga araw. Ngunit, magbibigay pa rin ako kay Basilio mula sa aking sariling lusa. Hindi mahalaga sa langit at sa harap ng Diyos ang ayos ng kasuotan. Julie, magtanong kaya tayo kay Gawani kung may maaari ba siyang gawin para kay Basilio. Sige po. Kinalulog ko, ngunit wala akong kapangyarihan upang magawa ng kahit ano dito. May papayo ko lang sa inyo na pumunta kayo kay Hukom at makipag-usap. Pasok kayo. Pagkatawad niyo, ngunit hindi ko ginagawa yung ninanais. May imong kahit ko na lamang sa inyo, magtungo kay Padre Kamura. Siya na lamang inyong mapupuntahan. Mukhang wala na tayo magagawa pa. Halina, tumungo tayo sa konbento. Ayoko po. Sigurado may ibang paraan. Huwag kang matakot sapagkat kasama mo ako. Hindi pa payo ni Tanang Basyo na dapat lamang na magtungo sa konbento ang isang dalaga kahit hindi alam ng mga gulang upang mag-ulat sa fora kung ano ang mangyayari sa tahanan. Kung ayaw magtumuloy ay wag na lang. Hayaan na lang natin na marilin si Basilio sa daan at sa mga magsisi. Wag po. Wag po. Wag po. Piniran, pangayang ako lahat ng mga estudyante, maliban kay Basilio. Porque motibo, di iyon mga sido liberal. Isa siya mabuting bata, walang kasalanan. Hindi rin siya walos pag-uusap sa kafeteria. Kung makialam sa mga naman. Cuidado con gobernante para ser, por ejemplo, equip Amal Papier. Debe backup. Sa ginawa ko ito, ay patatapos ang may kasalanan mo, wala. Sa kapangyarihan o pangalanan. Ngunit paano ang inyong bayan? Hindi ba natatapat ang iyong pamahalaan sa pananagutan? Hindi ba yan ang aking ginagawa? Wala akong dapat ikatakot. Sa kadahilan ng may karapatan akong gumawa ng may ibida at gumawa ng mabuti sa kabuluhan ito at sa bayan, qualis before facts, may kinehiyo. Sa pamahalaan ay hindi nga inihalal ng Bible, kundi lang sa talim. At ito'y sapat na dahilan upang tingnan mabuti ang mga Pilipino. Na pumarito kayo sa Pilipinas, ay nangako kayo ng mahala kay sunod ang marunong at hahanapin ko kayo. Mas nais ko pa mamatay ng dahil sa niyuyura pangkarapatan ng mga naaapi kaysa magtagumpay sa piling ng mga hangarin talo ay lamang ay sagad sa pagaya ng Espanya. ¿Sabes cuándo sale el correo? Kung magdaos ng isang pista bilang pasasalamat sa aking paggaling at sa bayan na lubos na kapapayaman sa akin. Sinisikap ko na humingi ng pagulit. Siya nga ba siya Kimon? Salahin niyo naman kami minsan sa isang bagay. May utang kayong malaki sa bayang ito. Marahil, ngunit wala akong bahay na pagdadausan. Kung binili sana ang bahay ni Kapitan Tiago, napunta ito na senior flight at gaano niya binayan niya ang pinakamaliit na bahay.
Pasok. Ginoo Simon, naging masama akong anak at walang budhing kapatid. Hindi ko pinansin ang aking pagkamatang ina at paghirap ng aking kapatid. At ngayon ay pinarasahan ako ng Diyos. Nakalaya ako dahil sa iyo. Ngayon ay handa na ako. Handa na ako ipagtanggol ang bayan. Ang katarungan sa aking panig, sapagkat ang aking layunin ay para sa mga naapi. Salamat, Basilio. Pinamay mo lahat ng aking agam-agam. Nitroglycerina? Pang dinamita? Hindi ito basta-basta dinamita. Ito ang mga kasuwian na imbak at kagagawang walang katuwiran. Ngayong gabi, makaririnig ng pagsabog ang Pilipinas at mapaparusahan ng mga may sala. Mamayang gabi, ilalagay mo ito sa tabi ng handaan. At magniningning ito, ngunit pagkalipas ng 20 oras, ay mawala ang ilaw. Kapag ginalaw ang misa, sasabog ang mga granada. Kasunod ang mga supot ng pulbura. Walang makakaligtas. Kung gayoy, hindi na pala ako kailangan. Iba ang iyong gagawin. Pagkatapos ng pagsabog, magtitipon-tipon ang mga kasama sa kilusan. Ikaw ang mamahala sa iba. Dalhin mo sila sa bahay ni Quiroga dahil nandito ang mga sandata. Papatayin mo lahat ng sangkot at sa lahat ng tumanging makikipaglaban. Ang lahat? Kahit ang mga walang kinalaman? Oo, lahat. Kailangan magsimula muli. Mula sa dudugong dadanak ay si Sibol. Isang lahi, isang bagong lipunan na hindi papaapi. Ano ang sasabihin ng daigdig sa ganyang kalagim na kamatayan? Papupurihin ang daigdig. Ang pagpatay ay pinapakpakan sa buong mundo. Para itong isang dula, kahit ito'y trahedya, ang kaanyuan lamang ay pinapansin sa isang tao. Hindi ang sanhi. Sang-ayan po ako. Anong halaga sa akin na pumalakpak o tumiligsa ang daigdig na walang patingin sa naati at mahirap? Bakit ako mamalasakit sa lipunan na walang malasakit sa akin? Yan ang ibig kong marinig sa iyo. Hintayin niyo ako sa tapat ng simbahan sa San Sebastian. Sa ganap na ikasampung gabi, sa ikasyam ng gabi, magkapalayo-layo kayo sa Kali Anluag. Sa muling pagkikita. Si Paulita ay ikakasal kay Juanito. Kaawa-awang isagani. Ano kaya ang nangyari sa kanya? Maraming salamat sa pagdalo sa kasal namin ni Juanito. Ikinagagal ako makita kayo sa espesyal na araw ng aming buhay. Nakikita niyo ba ang bahay ni Kapitan Tiago? Mas maliwalas at maganda kaysa sa nakaraan. Benzay, hindi ba ang ganda ng pag-aayos ng bahay? Oo nga, ang ganda ng bahay, hindi na amoy apyan. Doña Victorina, ang bahay mo ngayon ay kasing ganda mo, di ba? Nakita ko nga, kahit ako'y namamangha sa kagandahan ng bahay, magarang-magarang pagpapaayos nito. Buenas noches. Magandang gabi. Tuloy kayo. Maraming salamat. Buenas noches, kaibigan. Buenas noches, Don Timoteo. Sa wakas, nandito na rin ang bagong kasal. ¿Cómo estás, Juanito, hijo mío? Muy bien, papá. Tu hijo tiene la edad adecuada. Paulita, ¿qué quieres, tía? Ano ang ibig sabihin na pinagsasabi nila?
Kinukuros na lamang ni Don Timoteo si Juanito, Tia. Ah, sisi. Hindi dapat ako magtaksil sa nagtitiwala sa akin. May utang na loob ako sa kaniya. Sa kanila'y wala. Nagpakabuti ako. Pinagsipakan ko ang magpatawad. Ngunit ano ang ginawa sa akin? Mamatay na nga sila. Labis na ang aming pagtitiis. Napakagandang ilawan. Maraming salamat, Ginoong Simon. Maaari na ba namin itong gamitin? Oo, bakit hindi? Ilagay niyo roon sa kainan. Hindi sila dapat madamay! Papasukin niyo ako! Ilitan ko sila! Hindi ka maaari pumasok dito. Tignan mo ang iyong suot. Papasukin niyo ako! Sinabi niyo hindi. Gusto mo bang tumawag pa ako ng mga alagad ng batas? Tayo na sa eskulta! Bilisan mo, Basilio! Marahil iligtas na Ginoong Simon ang kanyang sarili. Dapat na akong umalis. Basilio, anong ginagawa mo dito? Isagani, tara na alis sa bahay dito. Bakit ako lalayo? Bukas, hindi na siya ang dating Paulita. Huwag tayo maksaya ng panahon. Puno ng pulbura at sabog na yan. Mamamatay ang lahat dyan. Ano ito? Marahil isang biro lang yun. Isang masamang biro ito, sapagkat ito'y pagbabanta mula sa taong matagal ng patay. Ito ang sulat ni Ibarra, ang tunay na sulat. Sulat kamay niya ito. Magpatuloy tayo sa pag-uusap. Huwag nating intindihin ang isang pagbibiro. Lalay ko nangangulugan ng sulat. Napapatay tayo ngayon. Padre Ari, itaas mo namin sa ilaw at palitan ito ng bago. Magnanakaw! Kinuha niya ang lampara! Hulihin niyo siya! Ano ito? Bakit niya ibalay ang mga sinulat? Mahigpit na din ng general na walang babanggit kahit sino tungkol sa nangyari sa handaan. Kami ay inahayaang sumasama sa pag-imagsik sa pangkatang matanglawin sa kumbinto at mayaman. Ang isa amin ay pangunuhan kami ng kastilang matangkad at kayong manggi. Ang balat na kumikilos sa ilalim ng Kapitan General at matalik niyang kaibigan, kami naghihintay sa isang malakas na putok. Hudyat na simula ang pag-imagsik, ngunit wala kaming narinig na putok. Kami ay nalinlang. Nagsiurong ang ilan na bumalik sa mundok, balak naming magtiganti sa lalaki dahil pangalawang beses na itong nangyari. Maganda ng demanda para kay Simon. Hindi ko inakalang siya ang dahilan sa katugakang ito. Nadala ko na ikaw kay Paulita. Nakita ko ang mapulbura sa iba't ibang dakang ng bahay. Tinatanggal na noon ang mga balamuti at nakita ko na mayroon sa ilalim ng lamesa, ilalim ng upuan at maging sa mga silong. Ang mga kagagawa niyan ay maaaring kaaway ni Don Timoteo o ang kaagaw ni Juanito kay Paulita. Namatay ang mga Guardia Civil upang mag-usig, ngunit walang isang magpilit sapagkat si Don Timoteo at si Simon ang nag-ayos ng handa. Si Simon, hindi yan kapanay paniwala. Kung sa aking pagkakala ay ang Friday, si Quiroga o si Macaray ang may kagawa niyan. Nag-alala ko ring dumalok at umalis sa tiging ni Simon. Pagkatapos ng ilang sandal ay saka panaganap ang pangyayari niyaon. Isa pa ay walang makita sa kinaroonan ni Simon ngayon. Pinaganap siya ng mga Guardia Civil. Noong gabi iyon ay may nakakitang lalaking kumuha ng isang lampara nang malapit na mamatay ang sindi nito. Paniniwala ng mga tao sa silid
ay siyang sisiklab at magsimula ng kaguluhan sa loob. Hoy! Anong ginagawa ninyo? Anong ginagawa mo? Huwag! Bitawan niyo sila! Subukan yung lumaban, papatayin ko kayo. Wag! Wag po! Wag! Maawa po kayo! Wag po! Tumayo! Mainam pang bawian niyo na lang kami ng buhay! O Diyos ko, bakit ba ako nabuhay para magdusa? Lakad. Hoy mga utang, hayaan mo silang maglakad ng payapa. Mga tao rin silang katulad natin. Bago ka nga lang, Carolino, ano bang ginagawa ninyo sa mga nabibihag sa digmaan? Lahat mga magagawang mabuti at mga kalaban ng mga iyon. Samantalang mga kalahin natin ang mga ito. Hangal, ganyan ang ginagawa natin para sila lumaban o tumakas. Pag nagkagayon, babarilin natin sila. Babagin, pwede ba tayo magpahinga sandali? Hindi maaari, masyadong mapanganib upang itigil ang paglalakbay. Mas malupit pa kayo kaysa sa mga Kastila! Hangal! Lakad! Tarantado. Fuego! Iingkong. Senyor Simon, ano ganyan ang iyong kalagayan? Narito ako upang mag-aruga kay Don Tiburcio. Usa, mao na mo na Padre Tolentino. Mag-ingat ka sa paglalakbay, Doktor. Magandang gabi. Kanyos kung dito ka sa Padre Tolentino, kahira na mitara Bibo Merto, magsipihin ninyo ang inyong kaibigan na huwag na siyang paabot sa akin sa ganap na ika-8 ng gabi. Oras na pupunta ako riyan upang siyang hulihin. Senyor, ano ang iyong gagawin? Kaawa-awa. Isang palalo ka pala, senyor. Mamaya lamang ay ikay darakpin, patay man o buhay. Ikaw ang dahilan kaya napatagal ang pagkakapiit ni Isagani. At ikaw rin ang dahilan sa madali ang kasal ni Paulita kay Pelaez. At sanhi nito ay lumayo sa kapwa-tao ang aking anak-anakan. Ngunit sa ngalan ng Diyos ay nilimot ko na ang mga iyon. At narito ka ngayon at binibigyan kita ng arugang kinakailangan mo. Wari ko may di mo na nais pang mabuhay. Wala nang magagawa. Huminahon na kayo. Ayaw kong mamatay, madakip na mabuhay. Ayaw kong malaman nila ang aking lihim. Pakinggan ninyo ako. Malapit na ang gabi, kaya walang masayang na oras. Ipagtapat ko sa inyo ang aking lihim, ang aking niloloob. Nais kong ipagkilala ang tunay kong pangalan. Ako si Juan Crisostomo Ibarra. 13 taon ang nakalipas. Namalagi ako sa Europa at nagbalik sa Pilipinas puno ng pangarap at pag-asa. Pinatawad ko ang mga nagkasala sa aking ama upang mabuhay ng mapayapa. Ngunit may mga mahiwagang kamay na nagtulak sa akin sa mga kaguluhang gawa-gawa hanggang nawala sa akin ang lahat.
pangalan, pag-ibig, yaman, kinabukasan, at kalayaan. Nailigtas lamang ako sa kamatayan tulong ng isang kaibigan. Isang matalik na kaibigan kong si Elias. Pumunta ako sa ibang bansa, dala ang bahagi ng kayamanan ng aking mga magulang at nagnegosyo roon. Sa tulong ng salapi, nagawa kong maging Kapitan General ang kaibigan na nagsunod-sunuran sa akin dahil sa katawan sa salapi. Matapos noon ay tinuruan kong itong gumawa ng maraming kabuktutan. Hindi ko alam. Hindi ko mabasa ang nasa kalooban ng Diyos. Patid kung di niya pinababayaan sa mahigpit na sandal ang mga bayan na nananalig sa Kanya. Kapag niyuyukaran natin ang katarungan at wala nang iba pang paraan, lumalaban ang mga inaapi at ipinagpatanggol ang kanilang mga tahanan, anak, asawa at lahat. Hindi. Ang Diyos na makatarungan ay hindi magpapaya sa kmitiing makalaya ang bayan, sapagkat kung ito'y wala rin namang katarungan. Inaako kung ako po'y nagkamali. Ngunit dahil ba sa pagkakamali ko'y ipagkakait ng Diyos ang kalayaan sa ating bayan at ililigtas ang nakaparaming higit pang makasalanan kisa sa akin. Kailangan magtiis ang mga matatapat at karapat-dapat upang ang kanilang layunin ay makilala at lumaganap. May paraan din ng Diyos upang usigin ang mga malulupit, Ginoong Simon. Alam ko, kaya nga't pinasigla ko ang mga kalupitan. Ang Diyos na makatarungan, Diyos na nagpaparusa sa kakulangan ng ating pananampalataya at sa masasamang gawa. Ano't naghahangad ng paglaya ang mga alipin kung siya naman mag-aalipin bukas? Itago ka nawa ng kalikasan sa kailaliman, kasama ng mga perlas sa korales ng kanyang walang hanggang dagat. Sakaling kakailanganin ka ng tao para sa isang banal at dakilang misyon, kunin ka sa Diyos sa sinapupunan ng mga alon. Samantala, diyan ay hindi mo ililiko ang katwiran, hindi ka makakagawa ng masama.